This is the part 2 of Medicard HMO plans for individuals and families. So now let's talk about yung VIP plan. So yung VIP plan, ang pinaka-main difference nilang dalawa between dun sa una kong na-discuss na standard plan is it has pre-existing coverage immediately on the first year na 5K to 20K per pre-existing condition per year. Tapos ang difference din niya para sa ages 41 and above, so up to age 64, so wala po tayong medical evaluation pag mag-a-apply ka ng plan. So let's begin. Ang ating first coverage is annual physical exam or tinatawag natin na APE. So dito sa VIP plan, pwede natin siya ma-upgrade to executive check-up. Mamaya di-discuss ko sa iyo yon. Pag merong malapit na Medicard-owned clinic or tinatawag natin na freestanding clinic. Pero pag malayo ka doon, like nung isa kong client na taga Pangasinan, wala pa tayo dong sariling clinic, so pwede mong kontakin yung account officer mo or agent para i-assist ka mag-request ng tinatawag natin na LOA or Letter of Authority para makapunta siya doon at ipagawa yung APE sa nearest APE provider ng Medicard. So ano ba yung mga coverages na meron dyan or pwedeng mga mapagawa? So una, yung physical exam with a doctor, complete blood count, urinalysis, fecalysis, chest x-ray, ECG para sa 40 and above, and pap smear sa 40 and above na female. For the second coverage, outpatient care services. So pag outpatient care services, ito yung mga ipapagawa sa atin na hindi kailangan ma-confine sa hospital, like check-up, labs, x-ray, etc. So pag ganito, kailangan natin mag-request ng tinatawag natin na LOA or Letter of Authority. If Medicard HMO card holder ka, merong 4 types or ways to request for LOA. So unang-una, pwede pa rin yung traditional way na pupunta sa clinic at hospital, punta ka sa HMO hub, mag-request ka ng assistance para sila ang tatawag sa Medicard, sila magpiprint ng 2 copies, and then after that, pwede ka na pumunta kay doctor for check-up at magpa-labs. Yung second way is, pwede tayong tumawag sa 24/7 hotline to request for LOA. Third, pwede tayong mag-request sa Medicard Go app. And fourth, pwedeng sa website, sa fsc.medicardfills.com kung magpapagawa tayo sa sarili nating clinic or freestanding clinic. So makikita natin dito yung mga maximum benefit limit. So pag VIP plan ang napili mo, ang ating coverage for ordinary illnesses ay 200,000 to 500,000 per illness per year for ordinary illnesses. So na-discuss ko sa previous video ko na ang ordinary illnesses ay ito yung mga sakit na pwede nating ma-acquire within 24 hours through viral and bacterial. So katulad na lamang ng dengue, UTI, pneumonia, appendicitis, tapos kung sakaling na accident, or kaya naman nagkaroon ng sipon, ubo, yan. So, 200,000 per illness per year. Pero kung sakali man ay magpapacheck up tayo, magpapalabs dahil sa asthma, dahil sa high blood, sa diabetes, ang limit lang natin ay mas maliit. So, 5K to 20K per pre-existing condition. Kung sakali man ay complication siya ng pre-existing or ng said illness, shared limit po siya. So, covered na dito yung check-up sa doctor, yung mga x-ray, labs, physical therapy, yung laser treatment for glaucoma, cataract extraction, meron rin tayong pangtanggal ng facial warts. So, ang magiging process lang dito is kailangan munang magpa-consult sa derma. Pag meron na siyang doctor's request, pwede natin itong ipagawa, yung cauterization of warts. And then, meron din tayong mga coverage for first dose ng anti-tetanus. And if ever naman po nakakagat po ng mga aso, so mangyayari po doon, yung pag-administer ng vaccine, pwede po nating ma-cover, hindi lang po natin cover yung cost ng vaccine. Pag VIP plan tayo, may dagdag tayong outpatient coverage. So, ine-enjoy ito, lalo na ng mga members na may malapit na sariling clinic ng Medicard or freestanding clinic. So, dito po makikita natin sa taas yung mga list ng mga doctors or types of doctors. So, kapag kailangan lang natin ng general doctor
ng check-up dahil may ubo, sipon, trangkaso, ganyan, hindi natin kailangan ng specialist, at pumunta tayo sa nearest Medicard-owned clinic, ang mangyayari doon, pwede nating only check-up, ma-avail yung only check-up nang hindi ibabawas sa limit. Tapos, itong VIP plan, ito lang po yung natatangay nating plan for individual at family that can cover yung mga related to maternity. For example, doon yung only pre- and postnatal consultation, discounted labs related to maternity, and discounted rate for ultrasound. And pag dito, may makikita kayong discounted rate for labs. So, covered niyan kung sakali man, kunyari, si client, may diabetes siya, na max out na yung 5K to 20K niya. And sabi ni doktor, kailangan niya pang magpa-labs, and kung sakali man as mas malapit sa kanya yung Medicard-owned clinic natin, pwedeng dun niya ipagawa, discounted rate na nga lang kasi na max out na yung limit. Punta naman tayo sa third coverage, which is dental care services. So pag dental care services, ang mangyayari dito, kontakin muna natin yung dental clinic for schedule, and then hindi na magre-request ng LOA, punta ka na doon sa scheduled time mo, tapos sila yung tatawag sa Medicard. So kung 200,000 to 500,000 yung coverage ng iyong ordinary illnesses, yun din yung coverage ng ating dental care services. So pag dental na mga health card or HMO, natingnan ko na rin kasi yung iba, mga basic coverages lang ito. Tapos meron tayong once a year or kapag VIP, twice a year na prophylaxis or simple cleaning, temporary pasta, tsaka simple bunot. So pag wisdom tooth, hindi na natin cover. So mangyayari dito, yung mga dental clinics, nag-upsell sila ng kanilang mga services. So pwede sila mag-offer ng permanent pasta, deep cleaning, ganyan. So kung alam natin ito, at least alam nyo, hindi tayo mabudol kapag dating natin dun sa dentist, no? So mangyayari, if okay lang sa inyo, pwede nating i-avail muna yung simple cleaning, tapos temporary pasta, if okay, and then balik na lang tayo after 2 to 3 months para i-avail natin yung mas iba pang services, tayo na nga lang magbabayad. Yung fourth benefit natin is inpatient care services. Ito yung sa confinement. So, di ba, may limit tayo sa VIP, 200 to 500,000 for ordinary illnesses per year. So, mangyayari, if ever yung client, di ba, not feeling well, tapos nagpa-check up siya sa doktor o kaya na ER siya, tapos ang diagnosis for example is pneumonia, and then nag-lead to confinement. So 200,000 to 500,000. So yung cost ng check-up niya, ng ER, ng labs, dun ibabawas sa 200 to 500,000. Tapos pag na-confine siya, yan rin mo yung mga coverages natin. So room and board, accredited doctor na check-up, anesthesiologist, x-ray labs, mga gamot, pag na-confine sa ICU, up to limit. Maliban pa doon, tingnan mo yung number 16, laparoscopic procedure. So may nakalagay na once a year. So ito yung mga procedure na ginagamitan ng machine na may limit tayo. Inner limit ang tinatawag. So kung sakali man kailangan siya operahan sa gallbladder, laparoscopy yung tawag sa procedure na yon. So 20K per member per year. So mangyayari, yung 20K, kung sakaling hindi siya pre-existing condition, on second year onwards to nangyari, yung 20K, yun yung limit ng procedure, and then the rest na ginasto sa confinement, ibabawas dun sa 200 to 500,000. Ngayon, punta naman tayo sa 24A. So yung 24A, ito yung CT scan, MRI, at ultrasound. So makikita natin dito, ito yung limit kapag open body surgery. 20,000 per illness per member per year. Kapag hindi open body surgery, mas maliit yung limit for the procedure. So tingin tayo dito sa 39, 40, 41, so 5K per illness per member per year. Ito yung limit, inner limit para sa procedure alone na ginagamitan ng machine. So yung mga iba pang ginastos na mga gamot, yung room and board, etc., mababawas yun dun sa maximum benefit limit mo. Depende kung ano yung naging final diagnosis ng doktor, ordinary illness ba to? So 200 to 500,000 na max limit, or pre-existing, so 5K to 20K lang po yung limit dun. Marami pang mga nakalagay dito, so please contact me na lang for full details at ma-discuss natin yung mga coverages pa.
Tapos may mga times, kahit ako, hindi ko naman super memorize talaga lahat ng mga procedure. Ang ginagawa ko, ina-assist ko na lang si client, tinuturuan ko rin, tumawag sa hotline para ma-inquire kung magkano pa yung limit na pwede para sa said diagnosis, lalong-lalo na kung hindi ER case. Speaking of emergency care services, punta na tayo sa fifth coverage, which is yung sa emergency. So pag ER case, hindi na po tayo kailangan mag-request ng tinatawag natin ng LOA or Letter of Authority. Diretso ER na po tayo. So covered na po doon ang PF or professional fee ng ER doctor, yung mga gamot, dressing, labs at x-ray. So up to maximum benefit limit ng naging final diagnosis. So if ever man nagbakasyon tayo or nakatira tayo sa mga provinces na hindi masyado malalapit yung mga accredited facility natin, like kunyari sa Palawan, nagbakasyon tayo doon, malayo yung mga accredited clinic natin at na-ER yung member. So pwede pa rin naman, i-reimburse lang po natin yung up to 80% ng approved total bills up to maximum benefit limit ng final diagnosis ng sakit. And yung last dito is pag na-ER po yung member sa ibang bansa. So highly recommended ko po na kumuha po kayo ng travel insurance kung mamamasyal po tayo sa abroad, whether for vacation or for work. Mga 1.5 lang, mga ganyan, tapos 3 to 4 days na po yun, mas malaki pa yung coverage. Pero maliban pa doon, kung makaka-secure tayo ng OR tsaka ng hospital bills, ng SOA, we can reimburse up to 100% ng approved total bills up to 30,000. Ayan, so yun yung 5 main benefits ng VIP. So gusto ko lang ulit ipaalala sa atin na itong VIP plan, meron po siyang 5K to 20K na coverage for pre-existing condition immediately on the first year. So example, yung member, meron na siyang diabetes bago siya mag-apply. So 5K to 20K lang po yung limit nun even if nag-renew siya sa second year onwards. O kaya naman, yung member, ngayon, wala siyang nararamdaman na health condition, pero within 12 months, unti-unti, sumakit yung tiyan niya, tapos nagpa-check up sa doktor, o kaya naman na ER, tapos nalaman, meron pala siyang gallstone. So, yung mga health conditions na hindi basta-basta natin kayang ma-acquire within 24 hours, dun po siya papasok sa pre-existing condition limit ng mga health cards. So, pag sa HMO po, iba po yung definition ng pre-existing compare sa pre-existing condition na definition ng mga doctors, ha? So, mangyayari, pag prior to application or may nag-arise within 12 months, 5K to 20K lang po ang ating limit. Pero kung sakali man nagustuhan natin yung serbisyo ng iyong account officer at ng Medicard, nag-renew tayo, second year onwards, ang mangyayari kung sakali man nag-arise yung mga ganong health conditions, on the second year, third year, ganyan, nalaman natin through the final diagnosis ng doktor, nagkaroon ng gallstone si member, nagkaroon ng diabetes, ng high blood, arthritis, migraine, and based sa medical history at sa labs, na-screen natin at nalaman na second year onwards lang talaga yung first occurrence or first episode ng sakit na yon for approval ng Medicard. So, pwedeng ma-cover up to maximum benefit limit na 200,000 to 500,000 per illness per year na rin siya. So, ma-remind ko lang kayo, if meron na kayong existing coverage, so kahit iba-iba pa man ang inyong HMO company, and if okay pa rin sa inyo ang services or kaya nyong matake, mas magandang i-renew nyo na lang yun. Kasi nga, dahil sa pre-existing limit, we never know kung kailan tayo magkakaroon ng health conditions na yun, di ba? Depende sa lifestyle, depende sa namana natin, o kaya naman sa mga kinakain natin. Ayan, so dahil medyo mahaba na yung video na to, I will create the next video para sa mga additional benefits pa na meron yung VIP plan. So pag may questions ka about VIP plan or about Medicard HMO, PM me.